Nagsimula na kahapon ang mga pinakaaabangang mga laro ng European basketball. At sa opening game ng Slovenia, lahat ng mata nakatutok kay Luka Doncic, lalo na't pumayat siya at kita mong ibang level ang motivasyon ngayong taon. Pero guess what? Nakatapat agad nila ang host Poland, isang team na dati nang nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo. Kung matatandaan nyo, nung last Eurobasket, Poland ang nagtanggal sa Slovenia sa quarterfinals. Umabot pa sila ng Final Four noon, kaya kahit underdog sila ngayon, hindi dapat maliitin. Kahit wala si Jeremy Sochan dahil sa injury, meron pa rin silang mga armas at pinatunayan nila yon sa simula pa lang ng laban. Unang quarter, Poland agad ang mainit. Mateusz Ponitka at Jordan Lloyd ang nanguna at grabe si Lloyd, parang NBA import mode, sure ball sa tres. Habang si Luka, as expected, lagi naka-double team pero sanay na siya dyan. Kaya gumamit siya ng passing game, split defense. At syempre signature Euro step, nakahabol ang Slovenia kasi nagising din yung outside shooting nila, nabawasan yung pressure kay Luka. Halftime score, dikit lang, 1-point game. Luka already had 17 points pero Poland sobrang efficient, shooting 53% from 3. Doon pa lang ramdam mo na ibang klase ang kumpiyansa nila. Pagdating ng second half, Poland hindi bumitaw. Lloyd nakakuha pa ng free throws laban kay Luka at tuloy ang tirada nila sa labas. Doon nag-frustrate si Doncic na tawagan ng technical foul, pati bench nila tinamaan pa. Ito na yung classic na one-man team problem. Slovenia parang stagnant habang Poland dahan-dahan lumayo hanggang sa naging double digits ang lamang. May mga sandali na lumabas yung Luka magic, step back threes, clutch plays. Pero kulang talaga yung tulong ng teammates niya. Poland on the other hand, sunod-sunod lang ang tres, hindi kumikibot kahit bahagyang nakakabalik ang Slovenia. At lalo pang pinalala ng foul trouble ni Luka at iba pa nilang players. Fourth quarter, Slovenia tried small ball para makabawi. Luka gumawa pa rin ng paraan, drawing fouls, hitting shots, at kahit sa depensa lumalaban. Pero obvious na pagod na siya. Halos hindi nag-rest buong laro. May mga sequences pa na frustrated siya sa referees at may isang play na hindi niya nakuha ang pasa ng kakampi dahil busy siya magreklamo. Sa huli, Poland hindi na talaga bumitaw. Jordan Lloyd kahit foul trouble, bumalik sa clutch at umatake ng sunod-sunod. Yung fadeaway jumper niya parang dagger na, tapos sinundan pa ng tres para tuluyan ng tapusin ang Slovenia. Final score, Poland takes the win. Jordan Lloyd finished with 32 points and the whole team contributed. Meanwhile, Doncic played almost the entire game, finishing with 34 points and 9 assists. Slovenia took a painful loss at ngayon hindi sigurado kung makakapasok sila sa knockout stage. Real talk mga kahadel, kahit superstar ka pa, kahit gaano ka kagaling, hindi uubra ang one-man team sa international stage. At sa kaso ni Luka, ramdam mo yung frustration niya. Siguro para sa Lakers fans, okay lang na ma-eliminate siya ng maaga. Pero para kay Doncic mismo na sobrang patriotic, sobrang bigat ng talo na to. Basketball lesson of the day, talent wins games, pero teamwork wins tournaments. Sa isa pang laro na tinatampukan ng isang upset win, natalo ang Spain sa Georgia. Spain was out-rebounded big time at kinain sila ng Georgia sa paint. Dati Spain kilala sa frontcourt dominance, pero ngayon kitang-kita na mahina na ang kanilang lineup sa ilalim. Key performers for Georgia, Mamukilashvili led Georgia with 19 points, 7 rebounds, and 6 assists, and he was named the player of the game. Goga Bitadze also added strength inside with nearly 15 points, while Toko Shengelia contributed around 13 points along with his veteran presence and physicality. At isipin nyo mga kahadel, ito rin yung parehong Georgia na muntik ng talunin ng Gilas Pilipinas sa OQT sa Latvia noong nakaraang taon. Konti na lang sana at natalo natin sila, pero ngayon sila na yung bumakbak at sa former Eurobasket champions. Imagine mo yon, from almost getting upset by the Philippines to upsetting Spain sa biggest stage ng Europe. Ang laking leap at testament na seryoso na ang Georgia bilang contender.